At eto na nga mga kababayan, Rimulya, inilaglag si Trillanes at si Torre sa pagkidnap kay PRRD at pagdadala sa ICC. Kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Samantala, Suntay at Ridon nagkainitan sa hearing ng impeachment ni VP Sara dyan sa Kongreso. The speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate. Hindi naman pala totoo eh. Bakit kung gano'n na lang kung makapag-react itong si Ridon? Bakit? Parang guilty ka? Are not being alluded, why are we so guilty? Oh. So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claim, At eto pa, Drilon, may ibinunyag ng mga galawan at style ng mga trapong politicians. And I can say it public for the first time. Gloria offered me the vice presidency. Okay. When after the impeachment of ERAP, she became president. Okay. But that's politics. So I just want to stop there. Pag-uusapan po natin lahat ng yan mga kababayan. Maya-maya po, lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ang Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, isubscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako po si Master Judea at tayo po'y nagbabalik para pag-usapan ang mga balita na nangyayari sa ating bansa na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay at may kinalaman sa ating mga sikmura. Pero, bago po tayo magsimula, huwag kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at huwag din kakalimutan na mag-follow sa ating FB page. At syempre, huwag kakalimutan mag-like, mag-comment at mag-share sa ating mga video na ina-upload. Yan na nga, unang arangkada. Eto na, Boying Rimulya, inilaglag si Trillanes at si Torre. Inamin po ni Rimulya na nakipagkita po sila sa mga taga-ICC. Kasama si Trillanes, kasama si Torre. Ang ibig sabihin nito ay totoo po ba ang mga sinabi ng 18 ex-marines? Nako, nagkakalaglagan na ha. Oo. Oo. Alam nyo, kilala pa naman natin itong administrasyon, si Marcos Jr. mismo, na pagkatapos gamitin, pagkatapos pakinabangan, bigla ka nalang bibitawan na parang basahan. Yan po ang nangyari kay Torre, di ba? Siyempre, pag nagamit na nila ang isang personalidad, nakuha na nila yung gusto nila, tapos na ang trabaho mo sa kanila. Kaya nga ito, panoorin natin ang sinabi ni Rimulya. Yan na. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala eh. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Protektahan lang natin ang tao o protektahan natin ang mga gago o ang Pangulo. Grabe naman tayo dito. Protektahan ng mga mga testigo, yung mga testigo. Kami ba naman paglululokohin nyo? Kami ba naman pag-uululin nyo ng ganito? Ang tanda-tanda na namin dito. Kami ba naman paglululokohin ninyo?
Protektahan daw. Ito mga testigo, o protektahan yung amo nyo. Di ba? Ikaw nga, hindi namin alam kung bakit nandiyan ka sa ombudsman eh. Na hindi ka na makarapat dapat yan. Eh, di ba? So inilagay ka ni Marcos dyan dahil tagalinis ka ng kanyang pangalan. Kung si Claire Castro, taga-kahol sa mga kalaban, ikaw tagalinis ka ng kanyang pangalan. Totoo yan. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Yun na nga. Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Ano naman natin yun? Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Ay, Ah, syempre, hindi ko natanggi. yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce yan ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge sa bawat isang tao. Naka. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh, parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa. Wow. Ginawang isang affidavit. Eh, hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth. Wow. And of your own personal knowledge. Galing, ha? Yan ang challenge natin. Galing. Anong challenge ang sinasabi mo? Anong challenge ang sinasabi mo? Napapansin namin na pagka-alyado nyo ang nagrereklamo, suportado ninyo, palakpakan. Pero, pag hindi nyo kaalyado ang nagrereklamo, puta ka na, katakot-takot na investigasyon ang pinagagawa ninyo. Imbestigahan natin ang 18 Marines, imbestigahan natin. Imbis na ang imbestigahan nyo ang yung nirereklamo, iniimbestigahan nyo yung nagrereklamo. Walang hiya naman. Pero, malinaw dito mga kababayan na wala talagang isang salita ang Marcos administration. Dahil ang sabi nila since wala naman tayong hindi naman tayo miyembro ng ICC, hindi tayo makikipag-ugnayan dyan. Pero unang-una, baka nakakalimutan natin na ang nag-provide po ng eroplano ng gas ay ang Malacanang. Hindi po yan Hindi daw sila makikialam Hindi sila makikialam pero sila ang nag-provide ng pinagsakyan ni PRRD. At ngayon, sinasabi na naman ni Remulla na hindi, matagal na yun. Marami na nagbago. Ano nagbago? Bakit? Sumali ba ulit tayo sa ICC? Hindi naman walang nagbago. Mula nang naupo si Marcos Jr. hanggang ngayon, wala naman nagbago ganun pa rin. Ang mga testigo, ganun pa rin. Yung mga dating tumitestigo, ganun pa rin. Walang nagbago. Ang nagbago kayo. Bakit nagbago? Bakit nagbago? Dahil, ito naman talaga kagustuhan ng amo ninyo. Tapos, itinanggi pa ni Trillanes na hindi daw siya nakikipagsabuatan sa administrasyon ni Marcos. Tapos ito biglang sasabihin ni Boying Remulla, nakipagkita pala sa kanya. Ipinakilala yung mga taga-ICC. Naku, booking na naman si Trillanes dito. Pilit niyang itinatanggi, natuta siya ni Marcos, pero sila din ang naglalaglagan. Pero maganda yan, maganda yan para malaman natin yung katotohanan. At ito si Trillanes matagal naman na ito na hindi na pinapaniwalaan, di ba? Wala naman itong ambag sa Pilipinas si Trillanes, kundi magnakaw ng tinidor sa peninsula at mga kutsara. Isa rin ito si Torre. Tinatawan-tawanan niya yung maleta, di ba? Tinatawan-tawanan niya, pero isa rin pala siya sa nakipagkita sa mga taga-ICC. At ngayon, parang dumidistansya na siya, di ba? Na parang ginawa lang daw niya ang kanyang trabaho. Tinupad lang daw niya ang utos sa kanya. Pero noon pala, nakikipagkita ka sa ICC. Magkano ba? Diba? At ngayon, hindi po natin maintindihan ang sali-saliwa po kanilang mga sinasabi. So, ibig sabihin, hindi natin maintindihan. Kasi, ganyan po kapag nagsisinungaling. Hindi po nagtutugma-tugma ang kanilang mga sinasabi, hindi po nagtutugma-tugma ang kanilang mga script. Now, kapag pinagtanggol pa ito ni Lacson at ipinagtanggol pa rin ni Soto at Lacson, maniniwala na ako na nakatanggap sila ng maleta. Diba? At ang isa pang tanong dito, mga kababayan, bakit sa bahay ni Remulla? That's a private place. Diba? And that's an official business if you're doing a work related to your job. Related to your government position. Bakit sa bahay?
Ano yan? Ayun, oh, pare. Oh. For the win. Shot tayo, shot. Putang ina, private sa bahay yan, Oh. Dapat official business siya, dapat sa opisina. 'Di ba? So now, dahil sa bahay ni Remulla ito nangyari, ng mga pagkikita ito, hindi ito official business. Pero pwede ba natin itong tawagin na monkey business? Ah. Basta comedy yun, ha? Joke yun, ba't di kayo tumatawa? Langya kayo, di kayo tumatawa eh. Oh. So, bakit kaya hindi na itinanggi ni Remulla, no? Bakit kaya hindi na itinanggi ni Remulla? Panahon na ba na maglaglagan na sila? Ilaglag na natin ito kasi napakinabangan na natin yan. Si Trillanes. Ilaglag na natin ito si Torre kasi nagwawalis na lang naman siya sa kalsada eh. Oh. Ganun po ba ang ibig sabihin nito? Ha? Hindi niya itinanggi kasi marami ebidensya, di ba? Oh. Pag nagsinungaling siya, sa dami ng ebidensya, mabubukli talaga siya. Di ba? Yung mga tulad dito, mga pagsisinungaling, hindi nagsinungaling dito si Remulla eh. Umamin nga siya eh. Pero ito si Trillanes, si Torre, mga sinungaling yan eh. Di ba? Ito yung mga, katulad dito mga pagsisinungaling sa interview, kalaunan lagi nabubuo yan eh. Katulad dito, ito oh. Former is Senator Antonio Trillanes now, are you pro Marcos? Yan ang tanong ng ilan, that you are turning a blind eye to the corruption in this government, the accusations against President Marcos Jr., former Speaker Martin Romualdez, that you are not criticizing them. Okay. Pro Marcos ka na ba? Ganito po, ang sagot ko dyan, let's just say that I am single-minded in my focus Ay wow, single-minded. dito sa aking advocacy. ah. I know the dangers. Sa 2028, pag nakabalik yung mga Duterte, gigibain nila yung demokrasya. I know yung iba kasi nakatingin sila, they're living in the moment. We were... Tingnan yung mata ni Trillanes, ha? Sabi niya, gigibain daw ng mga Duterte ang demokrasya. Kailan ba giniba ng mga Duterte ang demokrasya? Di ba? Ang gigibain ng mga Duterte, ikaw, kayo. bringing the alarm Pero tingnan yung mata, ha? Tingnan yung mata. bells noong 2016 na pagka naupo si Duterte, gigibain nila yung demokrasya. Look, nobody believed us. Look at ABS-CBN, Inquirer, Rappler, the other democratic institutions, and the people na pinapatay ngayon na ngayon ay nililitis ngayon sa dahig. Yun ang nakikita ko doon sa mangyayari sa 2028. The people would have to forgive me if I won't have time for anything else kasi mabigat na laban itong just dealing with the Dutertes alone. And ako, all the rest, I'm not, kumbaga hindi ko minamaliit kung ano man yung nadidiscover lang dito. Ngayon, if anybody, kung meron kayong nakikitang ebidensya, testigo, then i-file nyo. But I only have 2 hands and I'm going to use these 2 hands para dito sa aking primary agenda, which is to make sure na mapanagot yung mga Duterte sa kanilang krimen. Wow, ang galing. Palakpakan natin ni Trillanes, ha? Oo. Wala akong pakialam dyan sa korupsyon na yan. Dahil nakikinabang naman ako. Ay, sorry. Wala akong pakinabang dyan sa mga korupsyon na yan dahil naambunan ng... Ay, sorry. Wala akong pakinabang dyan sa korupsyon na yan sa flood control project dahil may sarili akong business na pinagkakaabalahan. Oo. Ito yung pagdadala kay Duterte sa dahig at pag-iimbestiga dyan sa dahig na alam naman natin na siya talaga yung pasimuno dito eh. Siya yung ginamit ng administrasyon ni Marcos Jr. para i-pursue itong kaso ni PRRD dyan sa ICC. Alam na natin yan. At kayo ba, maniniwala kayo na itong si Trillanes ay walang napapakinabangan dyan? Na itong si Trillanes ay walang nagpopondo dyan? Putang ina naman, huwag na tayong mag-ululan, di ba? Hindi gagalaw yan na walang pera. Puta yung pagpunta pa lang sa dahig, pag-asikaso lang kung ano-anong mga kaso at ganyan. Puta, millions of pesos ang ginagastos po dyan. At hindi natin alam kung kaba ng bayan ang ginagastos nila dyan. Di ba? So sasabihin mo ngayon, I only have 2 hands. Okay? Gagawin daw niya yung pagpapanagot sa mga Duterte. Yung pagpapanagot sa mga kawatan sa gobyerno ngayon, hindi mo rin gagawin. Puta, parang napaka one-sided mo naman talaga niyan. Although, alam naman natin na one-sided ka talaga dahil hindi ka nga pinagbigyan ng mga Duterte, kaya galit na galit ka, di ba? At ngayon, dahil sa pambabalasubas mo sa mga Duterte, actually, pag binabalasubas mo yung Duterte, hindi naman yung Duterte talaga ang tinatamaan eh. Ang tinatamaan yung taong bayan. Dahil ang nagluklok sa mga tao na yan ay taong bayan. So, ibig sabihin, binabaliwala mo
yung pagluluklok sa kay PRRD ng taong bayan, di ba? Eh si Marcos, alam naman natin yan, naluklok yan dahil kay BP Sara eh. Oo. Kaya wala tayong magagawa eh. Wala tayong magagawa. Kaya nga eh, sinisisi natin si BP Sara Duterte dahil kung hindi siya nagpabudol dyan, eh wala naman tayong problema na ganito ngayon, di ba? So which is, pinagsisihan naman ni BP Sara Duterte, nasabi nga niya, sana hindi na ako tumakbong presidente, sana nag-mayor na lang ako. O baka hindi pa nanalo si Marcos Jr. Dahil yun naman talaga totoo, nanalo si Marcos Jr. dahil kay BP Sara Duterte. Utangin na. Babalik-balikan ba nila yan kung wala silang mapapala dyan? Hindi ho ba? 32 nga eh. Yung boto ni BP Sara, 31 lang, hinabol lang yung kay Marcos Jr. Pero balik tayo dito, kay Trillanes. Wala ka na, Trillanes. Booking na booking ka na, huwag ka nang umapila. Oo. Noon pa man, eh, wala na namang naniniwala na dito eh. Pero syempre, kung may pangbayan dito, may mauuto itong laputan na to eh. Kung may pangbayan to, may mauuto ito, lalo na yung mga vlogger na sumusuporta dito kung pera-pera lang, pera-pera ang labanan. Kasi may mga vlogger talaga na pera-pera lang, di ba? Yung dinulunok nila, kahit hindi nila manunok, lulunukin na lang eh. Kung hindi nila manguya, lulunukin na lang, di ba? Pero napapaisip po ako ngayon eh. Ano kaya ang nararamdaman ni Ping Lacson sa mga development na ito na nagkakalaglagan na umaamin si Rimulya? Kasi parang nakikita natin, pinagtatanggol pa ni Ping Lacson yung mga kasama niya eh. Di ba? Yung mga, yun, si Trillanes mo, pinagtatanggol pa niya eh. Kasi wala daw kasinungalingan sinasabi ng 18 na Marines eh. Ang tanong dito ngayon, ano dapat gawin kay Trillanes? Kasi eto nga, sa ginagawa niya itong mga kababayan, masasabi niya na isa siya sa mga nagkanulo kay PRRD. Isa siya sa mga naging dahilan kung bakit kinidnap o bakit nasa The Hague si PRRD. Di ba? So, mukha pong magkakatotoo yung sinasabi niya na kapag nanalo si BP Sara, hahabulin siya. Abay, dapat lang naman hahabulin ka dahil salot ka sa bansang Pilipinas. Wala ka ng ambag sa Pilipinas, pero wisyo ka pa. Oo, pero wisyo ka pa. So, hahabulin ka dahil personal, hindi. Yung pagpapadala mo, yung sasabuatan ninyo na dalhin si Pangulong Duterte sa The Hague, illegal yun. That's illegal. At maraming abogado, hindi ako abogado, pero marami ang nagsasabi na abogado that was unconstitutional. So may gumagana ang hustisya sa Pilipinas, tapos dahil nakikita nyo na hindi nyo kaya si Rodrigo Roa Duterte sa legal na bangayan, sa legal na labanan, ayun, pinadala nyo sa The Hague. Diba? So, huwag kang mag-alala, Trillanes, kasi medyo marami-rami naman kayong magsasama-sama kung sakali dahil ang dami nyong nagkasala sa bayan. Ang daming kawatan, ang daming mga asong ulul na kahultulan mo. Ayan, kumahul tuloy tayo. Pero huwag kang mag-alala, rest assured, marami kang makakasama sa Hoyo. Oo, katulad dito, halimbawa, nakaya na. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta, ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will point have your of turn order, because this has Honorable bearing. Suntay. So, ano siya, no? Pinipigilan siya magsalita eh. Eto mga kababayan na sinasabi ni Suntay is connected pa rin ito doon sa sinabi ni Rimulya, no? Eto po, yung sinabi ni Rimulya na nagkita sila ng mga taga-ICC Trillanes Torre, sinabi po yon ng 18 na Marines. So, sabihin na natin, 16 or 18K na lang. Kasi 18 naman talaga sila eh. Sinabi po nila yon. At napatunayan natin na inamin ni Rimulya. Now, itong sinasabi ni Suntay is still related to that particular issue kasi eto mali-maleta rin. Pero makakaharap niya dito yung isa sa mga napangalanan. This is not an allusion to prejudge the veracity of the allegations. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a point of That enjoys order. the highest. No, ito pa, isa pa ito. Isa pa ito na mananagot din. Kasi ito ang daming kabulastugan na pinagagawa nito. Nakala mo kung sino, mukhang paniki naman na po. Hierarchy among all the motions. Tendency of this speech. No. Madam Chair. Galit na galit galit na galit si, ano ba tawag dito? Si Cookie Cookie! Galit na galit ka, bakit?
Guilty ka? Guilty yarn? This is very relevant because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone. Si Redon, pag sumasabat, okay lang sa kanila. Pero, pag si Suntayan nagsasalita, kinakat nila ng kinakat. Pinapatayan pa nga ng telepono, ng mikropono eh. Yan. Which is okay. Yeah. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceedings. So, totoo which naman. is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Ayan. So, patutunayan natin yan mamaya. Kasi si Drilon, may sasabihin kung ano talaga nangyayari. Pero napansin nyo ba? Medyo nanginginig-ginig ang boses ni Ridon eh. Di ba? Guilty ka, girl. Guilty yarn. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping the current gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko, bakit naman yung aking kaibigan, naggagalaiti ka agad at Oo concern nga. na concern. Bakit kaya, You know, ano? if we have nothing to hear, Yan. then we just listen. If we have, If you have nothing to hide, if you have nothing to hide, just listen. Di naman pala totoo eh. Hindi naman pala totoo eh. Bakit kung gano'n na lang kung makapag-react itong si Ridon? Bakit? Parang guilty ka? are not being alluded, why are we so guilty? Oh. So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan. O ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Tama. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ng bawat isa sa inyo. Mabigyan, kasi may listahan na nilabas eh. Ang gusto ko po, sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue. Kaya maging kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, Ayan. if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. Ayan na. Honorable Suntay, Pinatayan na siya ng with mikropono. all due respect, unless all your manifestations have complete Ito naman, relevance paniki to the na to current no? impeachment proceedings, Paano kaya ito napunta sa House of Representatives? Tsaka si Percival Sindanya, si Franz Castro, si Abante, sino pa ba? Puta, ito mukhang wakwak mukhang paniki Hindi, sus Maria Santissima. Ewan ko. you're enjoined by the chair to proceeding to your manifestation. So yan, mga kababayan. Nakita nyo yung mata ni Ridon? Para rin si Trillanes, di ba? Yung ang likot-likot ng mata, kung saan-saan napupunta. Di ba? Hindi makatingin doon sa kausap niya. At ang malala, nagkautal-utal pa. Yan po mga kababayan, ang isang indikasyon na nagsisinungaling ang isang tao. Nauutal, at hindi makatingin ng diretso sa kumakausap sa kanya. Di ba? So, nakikita po natin dito na nagkakampihan po sila. Si Luistro, isa rin tong gago. Oo, nagkakampihan. Isa rin itong palalustay sa pera ng taong bayan. Dahil nung panahon ni Romualdez, namumulpud ng pera to eh. Kung hindi dahil kay Speaker Romualdez, wala tayong ganito. Oo, bigay sila ng bigay. Pero ito, paulit-ulit natin sasabihin na ang impeachment na ito ay politically motivated, mga kababayan. Politically motivated para pabagsakin si BP Sara Duterte dahil alam nila na kahit sino na itapat nila kay BP Sara Duterte is hindi nila kakayanin si BP Sara Duterte. Tingnan nyo,
we are talking about these the allegations or the affidavit of these 18 individuals na nagtutugma-tugma eh. Una, yung sinabi po ni Gutesa, yung sinabi ni Saldico, yung sinabi po ni Lian Leviste, sino pa ba? Yung sinabi ng iba pa na mga testigo ay nagtutugma-tugma po. Ha? Kung sino-sino yung mga personalidad na matindi talaga ang kinalaman dito sa nangyayaring nakawan dito sa kaba ng ating bayan. So, tugmang-tugma po. Pero, ang nangyayari, ayaw nilang imbestigahan. So, dito mga kababayan, pag ikaw, sa Pilipinas, dapat, kung ang hustisya, kung tayo ay nasa demokrasyang bansa, pantay-pantay ang laban. Diba? Pero, katulad ng sinabi ko kanina, dito sa Pilipinas, kapag hindi nila kakampi at nagreklamo ka, ikaw pa ang iimbestigahan. Pero, kapag kaalyado nila ang nagreklamo, kahit kasinungalingan, ura-urada po. Ha? Pinapaniwalaan, iniimbestigahan, like for example, ha? Sinasabi nila na hindi daw kapanipaniwala itong sinasabi ng 18 individuals, itong mga Marines. Pero, yung kriminal na si Madriaga, pinaniniwalaan nila. 'Di ba? Samantalang ito, mga nasa laya ito, ha? Mga nasa laya itong 18 na Marines. Pero, yung Madriaga na di umano bagman ni BP Sara, putang nila, pinaniwalaan nila. At ginagamit nila ngayon na ebidensya yon sa pag-impeach nila kay BP Sara. Well, in fact, this, like what I said a while ago, mga kababayan, that this impeachment for BP Sara Duterte is a really politically motivated. Bakit kamo? O, ito, panoorin natin. Leave it to the expert, leave it to the trap politicians. The expert trap politicians of the Philippines. Reserve these avenues by which people can be held accountable. So as I said, it is not a judicial process. It is a political process. Yeah. That is why Vice President Sara has made a very early announcement, 2 years, more than 2 years. I am running for president because he wanted to frame the impeachment as tainted with politics rather than the merits of the charges. So I repeat, you know, I may be wrong, but I am not aware of any political season where the prospective candidate will declare more than 2 years before the election. But why is that? Because she wants to frame the impeachment as nothing more than a political harassment. There you go. So, it is truly a politically motivated impeachment, mga kababayan. Di ba? And that is the reason why BP Sara announced that she will be running in 2028, like 2 years before the election. This is a politics. You should be ready. Dapat dito matalino ka. And this is one of the tactics of the Dutertes. Alam nila laruin ang politika. Alam nila laruin ang politika. Alam nila labanan ang mga katarantaduan kasinungalingan sa Pilipinas. Dahil malinis ang kanilang konsensya. So this is the best things that BP Sara can do. Para ipakita sa taong bayan na itong impeachment na ito ay political. Hindi ito para sa bayan, hindi ito paghanap ng hustisya, kundi para pabagsakin siya at hindi manalo sa 2028 election. Yan po ang purpose ng impeachment na yan. Well, in fact, mga kababayan, that impeachment, ibinasura na po yan ng Korte Suprema. So ano pa hinihirit nila? 'Di ba? Kasi ito, they're hitting many birds as they can in one stone. Kasi kahit hindi man matuloy itong impeachment na to, kahit pa paano, nasisiraan nila si BP Sara araw-araw O yun pa lang yun pa lang na hearing na regarding sa impeachment, mga kababayan, ay kasiraan na kay BP Sara Duterte yan. Kasi araw-araw siya napapahiya Napapahiya, but good thing here is that hindi na naniniwala ang taong bayan. Hindi na naniniwala ang taong bayan sa bangag na pamahalaan. Kay dahil na mismo nang galing that this is political move of BP Sara. Kasi pinupolitika siya At kung matatandaan natin, unang taon pa lang, si BP Sara, pinupolitika na. At hanggang ngayon, pinupolitika pa rin siya. So, ipagpatuloy mo, Draylon. Draylon, pasok again. So, if VP Sara gets convicted
automatic po ba na si Senate President Soto will be Vice President? No. Okay. No. The President It chooses. must be, there must be, the President must nominate somebody from the Congress. Only in Congress, no? Senator or Congressman. If I recall correctly, Senator or Congressman, but the nomination must be ratified by the House. I say that with confidence because and I can say it public for the first time. Gloria offered me the vice presidency. Okay. When after the impeachment of Erap, she became president. Okay. But that's politics, so I just want to stop there. You turned it down. No. She changed her mind. No, si Senator Gingono ho kasi yung umupo. Yeah, Senator okay. Gingono. Yeah. Alam mo pa na yan eh. Wala pong kinalaman doon. No, but that's part. I accepted it. That's part of my political life. In fact, I ran for re-election under the banner of the administration at that time because hindi naman ako balat sibuyas. It was over. Kasama lahat yan sa ating buhay bilang politiko. Ayan. Hindi raw siya balat sibuyas pero pinakulong niya yung vlogger dati na matanda, si Mihorada. Oo, ipinakulong nito ni Drilon. Pero dito mo makikita kung gaano katrapo si Drilon, di ba? Pare-parehas talaga sila mga trapo, Gloria Arroyo, kung sino pa. Kasi ang tingin nila sa politika ay parang buhay nila eh. That's my political life, that's his political life, sabi niya. So, kaya mong magdamit kung ano yung kaya mong sumayaw sa tugtog na mayroon sila. Kumbaga, yung plastikan, yung sistema na matagal na, silang nagsimula nun eh. Sila Drilon, Liberal Party, sila ang nagsimula ng sistema na sabi nga nila kung kalaban ka ng aking kalaban, kaibigan kita. Parang ganon, yung mga plastic, di ba? Yung mga plastic, mga trapolitiko na walang ibang iniisip kundi kapakanan nila. Sinabi nga niya mismo that's my political life. So, hindi naman ako, huwag na tayo magtarantaduhan. Ganito, sabi ni Drilon, ganito. Inopera niya ako na maging vice president, pero nagbago yung isip niya. Ganon karumi ang politika. Di ba? Para makakuha ka ng suporta, marami kang kakausapin. Kakausapin mo si ganito, si ganyan, para suportahan ka, para kampihan ka, para, well, politics is a numbers game. Di ba? Mas maraming kakampi, mas mananalo ka. Di ba? Pero sa pagkakataong ito, alam ni BP Sara kung saan siya mananalo. Di ba? Hindi ako mananalo. Kahit hindi siya kampihan ng mga politiko, mga gahaman, mga trapong politiko, mananalo pa rin siya dahil kakampi niya ng taong bayan. Di ba? Ganon. Iba ang mga Duterte dito sa mga trapo na ito No, kasi ito talagang sa bibig niya mismo ng galit, tuwan-tuwa pa siya Inopera daw siya na maging vice president ni Arroyo dati. Pero dahil nga, politics is life, di ba? Wala silang pakialam. Sige. Kunin ko na yan. Kung ito yung makakatulong sa political career ko. Sa kanila, ang politika ay hindi paninilbihan. Sa kanila, ang politika ay negosyo, ang politika ay buhay. Maraming pera sa politika So, hindi po paglilingkod at pagsisilbi sa bayan ang kanilang hangarin, kundi kung paano sila mananatili at kung paano mapapangalagaan ang kanilang trabahong politikan. Okay? Tuloy. Tuloy mo. Been there, done that. I was a senator judge twice. Right. Now, if somebody tells me that, that's an exclusive prerogative of the Senate, separation of powers, at rin gago ka ba? Beep. So, you just told us at yung buong Republika ng Pilipinas, 120 million Filipinos, it is a political act by both houses at nangingialam ang presidente o minsan dapat mangialam ang presidente. Is that what you're saying po? What I'm saying is that if the president will execute a policy, yes, what? He should be able to execute it as president and let the Congress follow. If we not let the Congress follow, there's no business staying in Malacanang. Boss, kapag umakyat ito, assuming they can get the 1/3, it goes up to the Senate. And you're very, very familiar in your being a senator judge twice. Do you think that this government can succeed in convicting Vice President Sara Duterte? I do not know, but what I know is that all the powers are with the president to be able to execute his policy. If his policy is not to allow conviction, he can do it. If the policy
is to make, to convince he can do it, there will be deals made. As I said, This is real politics, ladies and gentlemen. There will be deals made. The fate of the impeachment is not determined by the political noise. Yes, sir. It's determined by the deals made. Yes, Let's pursue that. Yan. So, it's determined by the deals. Ano ba yung deal? Ha? Yung deal ng Kongreso, katulad ng mga pirma-pirma, mahal daw po yung mga pirma-pirma na yun At yung mga for later release na mga project, di ba? For later release, may pera pa, 150 million daw, di ba? At ito, sinasabi ni mismo, ni Drilon, na kung ito, mga kababayan, ay walang basbas ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Hindi mangyayari. Ang Pangulo pa rin, ang pinakamakapangyarihan. At sinabi nga niya kanina kung ito ay parang ano lang, desisyon lang ng houses, lower house at Senate, sabi niya, gago ba tayo? Gago ka ba? Hindi. Malaki po ang kinalaman ng Pangulo dyan kasi siya ang may last say kung mangyayari ba ito o hindi. Kung ma-impeach si BP Sara Duterte, nasa kamay niya yon. Kung hindi ma-impeach si BP Sara Duterte, nasa kamay niya yon. Pero of course, hindi niya gugustuhin na hindi ma-impeach si BP Sara Duterte. Kasi nga, magkalaban na nga sila Nagbabanatan na, di ba? So now, ang mangyayari dito, kakampi siya doon sa mga nag-impeach kay BP Sara Duterte, which is nakikita naman natin. At sabi nga, nitong mga Makabayan Black, ginawa namin yung gusto mo. Di ba? Pero hindi ka sumunod sa usapan. Di ba? Natatandaan nyo yon? So, ganun po, karumi, itong mga ito. At, tama yung sinasabi ni Drilon na pag ikaw ang presidente, nasa iyo lahat. Kahit anong gustong gawin ng Senado at ng Kongreso, kung ayaw mo, hindi mangyayari. Katulad ni Pangulong Duterte. Pagtatandaan, paulit-ulit natin sinasabi ito Si Leni Robredo, gustong ipa-impeach ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte way back then. Pero, hindi pumayag si Pangulong Duterte dahil hinalalya ng taong bayan tapos tayo lang magtatanggal sa kanya. Hindi. Ayaw ni Pangulong Duterte na impeach si Leni Robredo natigil yung ugong-ugong na impeachment. Natapos ni Robredo yung kanyang termino bilang Vice President. Hindi ho ba? Pero ngayon, putang ina. Nagkaroon na ng impeachment last year and another impeachment this year. Yung presidente ng Pilipinas, parang snail. Natahimik lang. Oo. Nakadikit lang sa isang puno na ganon. Wala. Hindi nagsasalita. Wala siyang pakialam. Hindi raw siya makikialam dahil trabaho po ng ano yan. No. You have a big part of the government. Ikaw pinakamataas Isang salita mo lang, titigil lahat yan. Pero of course, natatagalan nga lang tayo ngayon kasi magaling ang depense Magaling si BP Sara Duterte. Pero kung mahina-hina, yung ini-impeach nila, impeach na si BP Sara matagal na. Kaya lang matalino ang mga Duterte at mga supporters ng mga Duterte. Kaya nakakakuha ng idea si BP Sara Duterte kung ano yung gagawin. Maliban pa sa talino ng kanyang tatay, sa abilidad ng kanyang tatay, abilidad niya, pag pinagsama-sama yan, hindi naman umubra itong mga to Yung mga kalaban, yung mga Duterte, hindi umubra Hanggang ngayon, puta. Ilang taon na binabanatan si BP Sara, nakatayo pa rin. Sabi nga ni Corina I hope meron tayong binti na katulad ni BP Sara. Kasi sa kabila ng araw-araw na pambabatikos at pagpapabagsak sa kanya, nakatayo pa rin siya. Wala kayong magagawa. Oo. Kasi matalino si BP Sara. So, napatunayan natin dito, mga kababayan, that this impeachment trial is politically motivated. At kung gustong ihinto ito, isang salita lang ni Marcos Jr., may hinto ang impeachment na yan. Kaya lang, hindi siya nagsasalita dahil isa rin siya sa makikinabang. Pag na-impeach si BP Sara Duterte, hindi siya magiging presidente. Of course, if you are impeached, you will not be able to run any position in the government. Di ba? Kaya iyan po ang gusto nila na mangyari. Ma-impeach si BP Sara Duterte, imbis na kasuhan and all that. Kasi kahit may kaso si BP Sara Duterte, makakatakbo pa rin. Pero pag na-impeach, wala na. She should not be able to hold any position in the government. Kaya yun ang tinatarget nila. Ma-impeach si BP Sara Duterte. Pero hindi mangyayari yun. Malabo. Oo. Kahit tumulong pa si Marcos Jr. dyan, kahit buhusan pa nila ng pera yan, nagbuhos lang kasi sila ng pera ng impeachment, 2025 impeachment, di ba? Nagbuhos na sila ng pera pero nandiyan pa rin si BP Sara. Dahil hawak ni BP Sara katotohanan. Bakit hindi nilalabas ni BP Sara Duterte? Bakit tinasagot? Bakit hindi niya sinasagot yung Mary Grace Beatos? Dahil nire-reserve niya yon
during the trial. Doon, ipapakita niya yan, ipapaliwanag niya kung saan ginamit if it's needed. Kasi ngayon, pagka sinabi niya, punta nakaabang yung mga rebelde na yan eh. Kung sino yan si Mary Grace Piatos, yayariin nila yan. Yayariin nila. Pero if it's needed, para mapatunayan ni VP Sara Duterte wala sa kasalanan, and at the same time, ma-secure yung kalagayan, kung sino man yung Mary Grace Piatos na yun, doon na. Okay? Sa trial. So now, pagpatuloy natin, ang sinasabi ni Drilon. That line. If you're saying deals will be made, and there are currently 2 senators cases have been filed against them, are you saying even that will be part of the deal? No, this beyond what is in the control of the president is the execution. But the issuance of the warrant of arrest is beyond his control. And so your question is, to me, the moment the 2 are arrested, that should strengthen the hold of Tito Soto in the presidency. Kasi nababawasan, hindi sisipot. Right now, the minority is supposed to be 9 members, including, so 9, di ba? Si Bato, nagtatago, kaya 8 na lang. Kung yung sino si Joel Cheese, lalo nang hindi makakaboto. So, as I said, but in the process, the president has a very big say as to whether impeachment will result in a judgment of conviction. So, abangan natin yan. So, Ayan, okay? So, yan po mga kababayan, narinig po natin yung sinasabi ni Drilon. This is planned. Planado po ito eh. Hindi sila umubra eh. Hindi sila umubra noong 2025 na impeachment nila laban kay VP Sara Duterte dahil yung mga senador, okay? Yung mga senador ay hindi bumoto against kay VP Sara Duterte. Now, kay Drilon na mismo nanggaling. Nililiquidate nila or tinatanggal nila yung mga senador na posibleng bumoto or kumampi kay VP Sara Duterte. Sino? Mark Villar, di ba? Si Mark Villar ngayon, kinakasuhan nila. Yung Villar business nila, medyo nalalagay sa alanganin. Sino pa ba? Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Cheese Escudero. Basta, yung mga natutunugan nila, si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, no? Basta yung mga natutunugan nila na hindi boboto sa impeachment ni VP Sara Duterte, at gusto nilang tanggalin. Gusto nilang mawala sa Senado, gusto nilang matanggal, gusto nilang makulong, or whatever. Whatever, kung ano man, na pwede mangyari, or pwede nilang gawin, para hindi makaboto itong mga senador, pagka gumulong na yung impeachment ni VP Sara Duterte. Siyempre, pag bawas na yung senador, na susuporta kay VP Sara Duterte, siyempre matitira na lang dyan. Yung mga senador na gustong i-impeach si VP Sara Duterte, natural, pag napakulong nila o natanggal nila, yung mga susuporta kay VP Sara Duterte, may impeach si VP Sara. Di ba? Now, pag na-impeach si VP Sara Duterte, tuloy ang kanilang ligaya. Ngayon, na worst ang Pilipinas. Pero, pag natuloy, itong mga plano nila, na-impeach si VP Sara Duterte, doble pa dito ang dadanasin natin. Kaya, sa 2028, pag walang nangyaring eleksyon, wala na, huwag na tayong umasa. No? Pag na-impeach si VP Sara Duterte, huwag na tayong umasa. Nauunlad ang Pilipinas. Mamumuhay na naman tayo ng parang nasa impyerno. Okay? Impyerno na tayo noong Marcos Sr. Tapos babalik tayo sa impyerno ngayong Marcos Jr. Hindi na, kayo na lang. Kayo na lang dyan. Baka mag-ibang bansa na lang tayo. Di ba? Kasi pagka ganun, ibig sabihin, wala nang demokrasya, wala nang hustisya. Dahil ngayon, nakikita natin the corruption under Marcos Jr.'s watch. Pero wala, nandiyan pa rin, nakapal ng mukha, di ba? Kahit nga, akala mo, parang mamamatay na eh, di ba? Kasi tingnan mo, payat-payat na, 3 taon pa lang yan na nakaupo Pero dahil siguro sa hirap na hirap siya sa pagiging presidente, ayan, tingnan nyo, laylay na yung mata, nangangalumata na, yung dito laylay na, parang 10 years na ang itinanda mula nung umupo siya, di ba? So, ibig sabihin, parang hirap na hirap siya na pamunuan ng bansa or hirap na hirap siya na labanan ng kanyang konsensya. Di ba? Si Romualdez, ganun din. Ang papayat na nila, di ba? So, mahirap talaga kalaban ng konsensya. Higit sa lahat, yung mga contenders mo, yung mga kaaway mo, yung mga kalaban mo, walang problema yan eh. Wala, hindi ka masasaktan dyan, hindi ka papayat dyan eh. Pero,
Pag konsensya mo na ang kumalaban sa'yo, utang ina mo, pati itlog mo papayat, sigurado. Oh. Tingnan nyo, yung mga pinaghihinalaan na mga mastermind sa nakawan, puta sabay-sabay sila nagsipayatan. Bakit? Inuusig na sila ng kanilang konsensya. At konting panahon na lang, bibigay na yung mga yan. Bibigay na yung mga yan. Kasi hindi naman nakakatulog yung mga yan. Di ba? Maliban na lang kung araw-araw sila nagiinuman. Pero hindi sila patatahimikin ng kanilang konsensya. Dahil ako naniniwala ako kahit gaano mo kasamang tao ka pa rin. Tatamaan ka pa rin ng konsensya. Ang dami namatay dahil sa baha. Pinagnanakaw nyo yung pera para sa flood control. Napakalaki konsensya niyan. Di ba? So now, sana may natutunan tayo. At sana, may pumasok sa utak natin. At sana, hindi na tayo nagpapabudol, hindi tayo nagpapaniwala sa mga kasinungalingan. Dapat ngayon pa lang, alam na natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at sino ang nagsasabi ng kasinungalingan. Ano ba na pala natin ngayon? Wala, di ba? Huwag kahirapan. Huwag pagmamahal ng pagmakap. Buti sana kung minamahal tayo Nagmamahal yung mga bilihin. But anyway, mga kababayan, habang buhay, may pag-asa. Yan po. At nakikita naman natin ngayon, if given a chance, but of course, there's always be a chance na magkakaroon ng eleksyon. Kasi hindi naman tayo papayag hindi magkaroon ng eleksyon. Namamuno sila. Ngayon, habang panahon, hindi papayag ang mga Pilipino. Ngayon pa nga lang, marami na nagwawala lalo na pag sinubukan nila. Anyway, magkita-kita po tayo muli, mga kababayan. At kung mayroon po kayong opinion dito sa napag-usapan ngayon, comment nyo dyan sa comment section. This is Master July and thank you. God bless you all. Into God be the glory. Maligayang araw ng Lunes, Martes. Maligayang araw po sa inyo lahat. Bye-bye.